Sige, pakinggan natin Ruel Saldico sa detalye. Ruel! Nanawagan ng agarang investigasyon ang ilang mga residente sa 4 na barangay sa bayan ng Garchitorenas sa lalawigan ng Camarines Sur. Makikita natin ang siwol na ito na kung saan ang nagkaroon na lang ay itong bahaging ito na kung saan ay hanggang doon sa bahaging ito. So ito yung area natin na makikita mga kaibigan at ito naman yung kaibigan na nakalagay dito at talagang ayon sa mga residente ay substandard at sila ay nananawagan na kung sana ay hindi na maulit ito. Mahigit umano sa 500 meters ang haba ng seawall na di umano ay ayon sa mga residente proyekto ng Port Legislative District ng Camarines Sur. Ang alam ko, galing ang budget nito galing sa kay Congressman kang Camarines Sur. Sino po yung congressman dito? Congressman Puente Villa. Ngayon, nakuha niya ito sa Congress siguro, ang budget dito. Nanawagan si Tatay Cesar Valencia na hindi na maulit ang ganitong proyekto na dapat anya ay matibay ang pagkagawa ng kanilang seawall. Ang interesado ko sa buhay ng tao. Yun ang dapat nating bigyan ng proteksyon. Kaya ang panawagan ko, kung sakaling gawin ang seawall na ito, ayusin naman. Tapos dapat under supervision ng DPWH na may takot, taga-DPWH na may takot sa Diyos. Naabutan namin si Tate Felipe na nag-aayos ng kanyang bahay. Ayon sa kanya, naayusin naman dapat anya ang seawall para sa kanilang proteksyon. Dapat kuyang girain seawall, mapakarahay girain na tultol. Kaninong proyekto ito? Sabi kikuenda ini Puente Villa. Ng kontraktor? Dahil ko sana kuya nag-ayos. Okay. Ang problema sa kansiwol nito, ang palaman, bye-bye. Pansamantala na muna na kanilang natutuluyan matapos na mawasak ang seawall, mga kaibigan, dito sa naturang lugar. Kung saan ang ating mga kababayan ay nagsatsaga na muna na pansamantalang dito muna sila ay manirahan. Matapos pong mawasak ang seawall dito po sa bayan ng Garchitorenas, Camarines Sur. Ayon sa website ng Sumbong Mo sa Pangulo, nagkakalaga ng 46 milyon ang pondo ang seawall na kumukunikta sa 4 na barangay ng poblasyon sa naturang bayan. Nababahala ngayon ang mga residente na sana ay hindi na maulit ang matinding hagupit ng bagyong Siowan na mawasak muli ang kanilang mga tahanan. Ayon naman kay 4th District Congressman Arnie Pentevella sa pamagitan ng kanyang public post sa social media Facebook page na aminado siya na sa kanyang proyekto ang nawasak ng seawall. Nawasak sa tuya tabing seawall na po. Pero kung mayong seawall na ginibo po dyan sa barangay 1 hanggang 4, mas sigurado pong grabing danyos ang mangyayari. So bako pong pasil ang nangyari po sa Garchitorenas. Pigiling tapo kung ano ang karapat-dapat na dapat gibuhon. Tamayo po kitang ibang gustong gibuhon sa Garchitorenas, lalo na ang mga naka-star sa gilid po kang dagat is proteheran ang tao. Yan po ang sakuyang obligasyon. Na di ko po pwedeng pabayaan itong tulong bagyong ito kan 2020 na may po kitang gigibuhon. Ano po? Kaya lang, bako man sana po bagyong uwan ang nag-abot sa tuya. Bago po nag-abot ang bagyong uwan, kumagirumduman nito, nag-abot pa si bagyong Pipito. Pero ang seawall po sa Garchitorenas nakatindog. Kaya masisiguro ko po sa indo, bako pong substandard ang paggibo kang sa tabing seawall sa Garchitorenas. And ang magayon patabi ning balita, igwa po yan ning pag-aapod na warranty ang mga contractor dyan. So 5 years may warranty po yan. Kung maraot, kipuan po gibuhon. Ayon naman kay Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na kanilang paiimbestigahan ang pagkawasak ng seawall kung saan anya ay delikado sa mga residente lalo na ang buhay ng bawat individual. Well, unang-una nakausap ko yung ARD ng DPWH kasi yung project nila doon na wash out din, wala raw sheet pile. Sabi ko bakit kayo nagde-design ng seawall na walang sheet pile. Then yung LG raw may project dito na boulevard/seawall. So dapat imbestigahan yan. Hindi dahil sa politika para hindi yan maulit kasi dapat yan ang gagamitin protection sa tao, sa eskwelahan, sa pamilya na sila unang na wash out. So kami naman sa parte namin gagawa kami ng
solusyon dito sa Garcio Torena. Meron kaming green embankment program. Papatanim kami ng puno sa hilera para maging natural barrier na yan dito sa lugar na yan. Dahil yung Typhoon Pipito na wash out na yan. Ngayon, na-wash out na naman sila. So, ang permanenteng solusyon talaga na inisip namin, bibili kami ng 10 hektarya dito sa Garcio Torena, ang probinsya, i-relocate na sila. So, ang probinsya will magpo-provide ng lupa, hingi tayo ng tulong sa nasyonal at ibang ahensya or private na matulungan makapatayo sila ng bahay dahil palagi ng panganib ang buhay ng mga tao dito. Iginit pa ng gobernador na agad silang magkasagawa ng kakulang solusyon ang lokal na pamalang panlalawigan ng Camarines Sur at maging ang relocation site ng bawat pamilya upang hindi na maging panganib sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel.